Hello mga brother, quick review lang tayo sa Rusi Surf MP125. Mabilisan, walang intro. So, ito nga ang kinuha ko, 125cc na Rusi 125. Kasi base sa mga review, bago ko kumuha nito, okay daw ang 125. So, yung Rusi naman, depende naman yan sa gumagamit. Sinasabi ng iba, sirain. Pero marami naman nakapagpatunay na tumatagal siya. Actually, yung kasama kong gumagawa ng bahay, naka-Rusi siya, Rusi 110 Surf. So, parang luma na yung motor pero okay na okay pa din. Tapos yung isang kaibigan niya, after a few months, kumuha din ng Rusi Surf 110, 110 din. So nakita ko okay naman base sa mga review. Then may isang mekaniko na nag-comment sa isang Rusi page na Facebook. Sabi niya mekaniko daw siya, nire-recommend niya yung Rusi Surf MP125. So ang kagandahan ng Rusi Surf ngayong 2024, ah naka ano na siya, naka digital panel. Yun yung nagustuhan ko, saka compare sa ibang mga um, murang motorcycle. Si Rusi nakamag siya. Actually ang choice ko dati, Honda Wave RX, RSX 110, RS110, ano ba yun? Medyo nakalimutan ko na kasi na-focus na ako sa Rusi. So yung Honda Wave nga, hindi pa siya nakamags. Tapos compare sa price ni Rusi, mas mahal. So base sa mga reviews, saka ang mura ng monthly niya. Pero ano muna natin, later ko na babanggitin yung sa kung magkano. Yung power ni Rusi, ang galing niya, ang lakas niya. Yung primera niya, nung mga nanonood ako ng mga review, tumatalon yung primera niya. So sabi ko, okay to kumpara sa iba. Kaya nung actual na nakuha ko yung motor na Rusi Surf 125, totoo nga tumatalo ng primera. So parang hirap siyang gamitin kasi sobrang lakas niya. Kaya kadalasan pag nag arangkada, nagsisegunda na ako kasi nga ang lakas ng primera niya. So sabi nga ng iba, parang useless yung primera eh. Pero gamit na gamit mo siya once na sobrang tarik yung yung daanan. Wow, punta ka ng Antipulo, gusto mo humirit, kayang-kaya niya, na-try ko na siya. So yung speed niya, mabilis din naman, pero hindi ko kinakaya yung sobrang bilis eh. So siguro ang takbo ko hanggang 70 lang eh. Hanggang 70 lang ako, talagang medyo nalulula na ako pagka tumutuntong na ng 80, parang parang ah lumilipad na. So yung speed hindi naman nagmamatter sa akin, ewan ko lang sa iba. Kaya yung change sprocket ko, wala na akong plano palitan kasi malakas siya sa akyatan, saka yung speed contento naman ako. When it comes sa riding, okay naman yung balance niya. Hindi siya maingay, hindi rin siya yung vibration natural lang naman kasi motor eh, 'di ba? Yung sa suspension, di naman siya katulad ng kotse. Kaya kung makikita niyo sa video, syempre dito sa Pinas,
Lalo sa Metro Manila, ang daming lubak. Kaya yan, makikita sa video, umuuga-uga-uga, di ba? So, yung camera, so hindi pa naman siya ganun nakakahilo, di ba? Tapos yung pag dinadrive mo siya, magaan lang siya, pero hindi naman ganun ka sobrang gaan. Tama lang sa pagmamaneuver, pagsingit-singit, saktong-sakto lang, suwabing-suwabe. So, yung stock tire, di ko siya maramdaman kung madulas ba siya kasi hindi naman ako ganun kabilis magpatakbo, di ba? Masusubok mo lang naman yung dulas once na nasa high speed ka, then biglang preno, dudulas ka. So para sa akin, okay pa siyang gamitin hanggang sa mapudpud. So sulitin na lang, tapos saka palitan ng mas magandang gulong. Okay? Tapos yung gas consumption, so ayun nga, sabi sa manual, 3.5 liters. So, nung tinitingnan ko kung ilang kilometers siya per liter, base sa pagpapa-full tank ko and then pagpapa-refill ko, lumalabas nasa 35 to 40 kilometers per liter. So, yung 3.5 tinimes ko yun sa 35 kilometers. So, base sa estimate ko, hindi pa mauubos yung gas ko. Pero dumating yung time na bigla akong tumirik. Buti na lang, isang kanto lang yung layo sa gas station. So, nangyari, tulak ako. Medyo buti na lang, medyo gabi na yon, kaya hindi na mainit. So, tulak talaga. Tapos, nung nagpa full tank ako, nagulat ako. 2.8 liters full tank na. Bakit ganon? Sabi sa manual 3.5. Pero yun, nung binusisi ko yung manual, meron pala siyang reserve na capacity na kung saan kapag naubusan ka ng gas, pipihitin mo yung ano ba tawag dun, kasi may pinipihit dun sa sa bandang makina na nakalagay dun, on, off, saka reserve. So dapat pala pinihit ko yung reserve para magamit ko yung reserve. So sabi sa manual, ang reserve niya nasa 1.1 liter. So bahala na kayo mag-compute. 2.8 plus 1.1, so parang 2. Almost 4 liters So, ayun, hindi pare-pareho yung computation ko ng kilometers per liter. Kasi depende sa sa gas station. Hindi natin maalis sa mga company na mandugas, diba? Hindi nakalagay dun calibrated, pero pag kinarga naman sa motor mo, yung capacity, yung full capacity ng motor mo, malagpas yung karga nila, di ba? Sabihin mo imposible, pero wala nang magagawa. Rereklamo ka, magbabayad ka na rin lang, di ba? So magkano lang naman yung i-complain mo. So ano nangyari? So para sa akin
hindi naman lahat ng gas station na babanggitin ko gano'n. Ang impression ko lang ganito, yung Petron inaayawan ko na gas station. Kasi nagpa 'di ba sabi ko nga, nabanggit ko kanina, yung Shell, kung sa Shell ako nagpa-gas, na-empty fuel ako, tapos nagpa-full tank ako, 2.8 liters. Tapos nung nagpa-full tank ako sa Petron, which is hindi pa naman ako empty, umabot siya ng 2.9 liters. So bakit ganun? 'Di ba? Magtataka ka na na-empty ako, nag-full tank ako sa Shell, 2.8 liters. Dito sa Petron, hindi naman ako empty pero nagpo-full tank ako 2.9 liters. So, ano lang, siguro may tinatawag na yung bumabalik yata yung fuel. Kasi ang ginawa nung gas attendant, binaon niya yung pinaka pinakauso nung yung pag nire-refillan yung yung tangke, nakabaon sa tangke. So, ang nangyari, full tank na, nakikita mo, umaapaw na siya. Habang pinipindot-pindot niya, hindi, baga, full tank siya pero meron pa umaandar pa yung metro. Ganon. Kaya, yun, pag magpapakarga kayo, sabihin nyo, iangat lang yung pinaka nozzle mo, pang refill, hanggang sa ma-full tank siya. So, ganun yung lagi kong sinasabi. So, lagi ako nagpapa-refill din lang sa favorite ko yung Shell saka yung Clean Fuel. Nakita ko kasi na mataas yung mileage ko pag sa kanila ako nagpapa full tank. So, ano pa? Ayun, yung appearance nga pala nitong Rusi Surf natin. Maganda naman siya, di ba? Nakikita niyo naman, lalo tong gamit ko, glossy black. Tapos, ang ganda ng digital panel niya. Tapos, naka-mugs pa. So, konting konting modification. Sa susunod na video, ay papakita ko kung paano ko ikinabit yung crossbar. Kasi, pag bumili ka ng crossbar, bitin hindi mo makakabit. So, may ginawa ako. Tapos, yung bracket, kung ano yung kinabit ko, papakita ko rin sa next video. Saka yung step grill, kung anong brand ang kukuhanin natin. At least susubukan ko muna para hindi na kayo magkamali ng video. Okay? Yung ORCR naman, pagka bumili ka ng brand nyo na Rusi, inabot lang siya sa akin ng 3 weeks. Tapos, tatanungin nyo kung magkano ba ang kuha ko sa Rusi Surf MP125. No down payment siya. Pero, may advance 1 month ka lang. Ang per month niya for 3 years or 36 months, 1,965. Pero pag updated ka, magiging 1,600 na lang, 1,625. So, discounted ka ng 300 pesos. So, lumalabas parang nasa 60 pesos plus lang per day ang binabayaran mo. Tapos, ang gamit mo Rusi. Ayun, discrimination
ang nangyayari kasi discrimination sa discrimination na nangyayari kapagka ang motor mo ay Rusi, isa kang mahirap na nilalang. Pero yun nga, nasa gumagamit na rin 'yan, 'di ba? So, ayun, sulit na sulit siya lalo na kung gagamitin mo siya sa panghanap buhay, 'di ba? Gano'n din naman, eh. Naka Honda Click 125 ako, ipinasa ko na lang sa bayaw ko. So, gano'n din naman, eh, pinanghanap buhay ko. Yung Honda Click 125 medyo high maintenance siya compare dito sa motor natin na Rusi, 'di ba? So, practical lang tayo. Saka kung gagamitin sa panghanap buhay, so sulit na sulit, 'di ba? So, mga brother, next time ulit, ah, subscribe na lang kayo para sa ating mga next video.